kayo sa election cheating. Matindi ito. Our voting machines are not connected to the internet. Those are not connected. Voting machines themselves are not connected to the internet. Bakit? Yung mga binoto nila is PDP laban straight. Pero sa resibo at yung mga codes na naandun sa resibo, hindi PDP senatoriables na mga codes or names ang lumabas. Binoto ko straight PDP laban. Ito yung lumabas, mga NPA. Ito ang isa sa mga hindi katanggap-tanggap sa taong bayan ang magkaroon ng dayaan sa botohan. Ito ang nakalap kong impormasyon na nangyayari ngayon. Nagkakatotoo na nga ba ang hinala ng marami nating mga kababayan na ngayon ay nagsisimula na sa ibang bansa? May katotohanan ba ang sinasabi ni Attorney Harold Respicio at Sara Duterte? Buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Ating alamin at panoorin ng diretsyo ang nakakakabang magaganap na mangyayaring botohan sa ating bansa na inakala mong tamang kandidato ang ibinoto mo. Pero maling kandidato ang resulta ng ibinoto mo. Eto, panoorin nyo. May malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. Habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad dito ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equations at midterm elections. Nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Daya nito. Online voting nito. Ito yung lumabas, mga kababayan. Ito yung lumabas sa boto ko. Binoto ko straight PDP laban. Ito yung lumabas, mga NPA. Oh, sino to? Balon Roberto. Oh, Wilbert Manoy. Hindi naman to yung binoto ko. Manoy. Busita, oh. Pangalan pa lang, busit. Oh, ito, binoto ko to, Marites. Oh, Espiritu, NPA ito. Partido Lakas ng Masa. Oh, napa si ano? Bibilya, harap mo. Bibilya. Uy, bayad yan, bayad. Kata naman to. Si Budots pa lumabas. Buti natin si Pastor Kibuloy. Pero di kasi nakaano si Pastor, nakalagay sa PDP. Kaya ano, pag yung ibang PDP, di lumabas. Oh, to. Makaliwang group. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Ito po si Attorney Israelito Toyo, no? Sana okay lang po kayo. I'm doing this live message, no, for all our brothers OFWs at saka overseas voters po. Napapansin po namin marami po masyadong mga reklamo concerning online voting, no? Report na natatanggap namin ay iba yung pinifill up nila pero iba yung lumalabas. Kaya may gagawin po tayo, no? I already tapped my law students in JMC Law School. Mag-organize po kami ng isang committee on this, no? And then maggawa kami ng isang page po kung saan lahat po ng OFWs na may mga reklamo, lahat ng mga overseas voters na may mga reklamo, no? Doon po ninyo i-report, no? Doon ninyo i-report lahat ng reklamo po ninyo sa online voting kung meron man. And you have to indicate the basics, no? Who, what, when, where, how, no? Sino kayo, kailan kayo nagboto, indicate ninyo saan kayo nagboto, ano yung reklamo po ninyo, at saka ano yung registration number ninyo, no? We will issue an advisory, no, as to how to do it within the day, no? Pinakamatagal na po ngayong hapon po kasi inuulit ko, gagawin natin ito para may masumbungan po yung ating mga OFWs. A few moments later. Sa darating na Mayo po,
Huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Ito na yung sinasabi ni Mr. President na 12-0. Dumadami talaga yung mga kababayan nating OFW na nagpo-post sa social media at nagre-reklamo. Bakit? Yung mga binoto nila is PDP laban straight. Pero sa resibo at yung mga codes na naandun sa resibo, hindi PDP senatoriables na mga codes or names ang lumalabas. Lumaban naman tayo ng patas. Patas naman tayo. Di ba? Karapatan ng mga Pilipinong iboto ang mga gusto nilang iboto. Sa lahat ng mga kababayan nating OFW, if may nakita kayong anomalya, may nakita kayong hindi tama, no? So, mag-rant tayo sa social media, magsalita kayo, speak out! Hanggang sa marinig tayo ng media, hanggang sa mapansin tayo ng COMELEC, at mabigyan tayo ng kaliwanagan sa nangyayaring botohan sa mga kababayan nating OFW. So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yon? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machine? So, ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yon, hindi mo nakikita. Walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang alas 7 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos, yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was, kapag konektado sa internet yung makina, bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng eleksyon. Yun po ang puntos ko. We should make sure that voting machines are not connected to the internet. Period. Period. We've heard it at congressional hearings for years. Our voting machines are not connected to the internet. Those are not connected. Voting machines themselves are not connected to the internet. Voting machines themselves are not designed to be online. So, how are some voting systems getting online? We got a first-hand look when we visited ES&S, the largest manufacturer of voting machines, and talked to CEO Tom Burt. Why is there a Sprint thing here and a Verizon thing here? There's a small percentage of jurisdictions in the country, a lot of them are in Florida, who have decided that they want to modem unofficial results to the election office. You know, you do wonder sometimes whether or not our thirst for quick results sometimes may be interfering with our thirst for accurate results. You know, Cynthia, that's not my place to judge that one. Again, these jurisdictions have a need for that. ES&S insists while there are 14,000 of its modems in use, there are firewalls separating those modems from the public internet, and that the modems are turned on for just seconds. Experts told us most of the country votes with paper and pencil, those ballots counted by scanners without modems.